ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang maligayang araw mga kapanalig. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Purihin ang Panginoon sa kanyang dakila at walang hanggang pagmamahal sa atin. Di ba't minahal niya na tayo? Bago pa man natin siya natutuhang mahalin, sa maririnig nating mabuting balita, inihayag ni Juan ang popular na paksa ng pag-iisang dibdib ng Panginoon at ng bayang Israel. Sinabi ni Juan na si Jesus ang nobyo at ang mga tao ang kanyang pakakasalan. Pakinggan natin ang kabuuan ng kwento ayon kay San Juan, Kabanata 3, talata 22 hanggang 30. Pumunta si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea, at doon siya tumigil kasama nila at nagbibinyag. Nagbibinyag din naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagat malalim ang tubig doon, at may mga nagdaratigan at nagpapabinyag. Hindi pa nabibilanggo noon si Juan, at nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan sa isang Hudyo tungkol sa paghuhugas. Pinuntahan nila ni Juan at sinabi sa kanya, Rabi, ang kasama-sama mo sa ibayo ng Hordan na pinatototohanan mo, nagbibinyag siya ngayon at sa kanya pumupunta ang lahat. Walang maaabot ang tao, maliban sa ibinigay sa kanya ng langit. Kayo mismo ang mga saksi ko na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sinugo ako una sa kanya. Para sa nobyo ang nobya. Naroon ang abay ng nobyo para makinig sa kanya at ikinagagalak niya ang makinig sa nobyo. Ganito rin lubos ang aking kagalakan. Dapat siyang humigit at ako na may lumiit. Ang pag-iisang dibdib ng Panginoon at ng bayan ng Israel, ang malalim na kahulugan ng sinabi ni Juan sa kanyang mga alagad na siya bilang abay ng nobyo, natutuwa dahil ang nobyong kakasalin na walang iba kundi si Jesus dumating na. Nasiyahan na rin siya sa mga naihanda niyang kalooban ng mga tao bilang nobyang magkikipag-isang dibdib kay Jesus. Tunay na sa simula pa lang nakatalaga na tayo sa Panginoon. Tulad ng sinabi niya sa pamamagitan ni Propeta Oseas, Ikaw ang aking magiging asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ang magiging tapat kong asawa at magkikilala mo ako, ang Panginoon. Mga kapanalig, ang pagdating ni Jesus ang kaganapan ng kalooban ng Diyos na tayo makibahagi sa kanyang dakila at walang hanggang pag-ibig. Tulad tayo ng isang maruming babae na hinangon ni Jesus mula sa putik at itinalaga sa kanya. Ayon kay San Pablo, binili niya tayo sa malaking halaga at ang halaga nito mismo ang kanyang sariling buhay. Ano ang araw-araw na tugon natin sa dakilang pagmamahal sa atin ng Diyos? Namumuhay ba tayo sa pagmamahal at pasasalamat dahil kinasihan niya tayo ng awa at kagandahang loob sa kabila ng ating paulit-ulit na pagkakasala? Panginoon, pagindapatin mo po akong makatugon sa dakila at walang hanggang pag-ibig mo sa akin. Patawarin mo po ako sa maraming pagkakataong nagkasala ako sa iyo at sa aking kapwa. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kailitan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang magalak tayo at ipagdiwang ang pagsilang ng ating manunubos. Ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Ang mabuting balita para sa araw na ito.